magsasalita ako sa hapon na to sa harapan nyo. Ako po ay nabigla dahil sabi ko na lahat ang gusto ko sabihin. Ang gusto ko sabihin, iisa lang ang best friend ni Rodrigo Roel Duterte. Ang best friend niya, kayo, yes! Yung Pilipino. Labanan to. Suporta naman may tingog sa mga suporta. Tapang kung hindi kayo ang mga Pilipino, nakitang-kita kong pinagsilbihan niya ng tunay na may tapang at malasakit. Tapang dahil sa lahat ng bagay na dapat gawin tulad ng pagpapalaganap ng peace and order, laban sa droga, korupsyon, laban sa tanimbala, pag-ayos ng kalikasan at tinatawag nating independent foreign policy ay ginawa niya para lamang maprotektahan ang bawat Pilipino. Malasakit dahil inayos niya ang problema ng mga Pilipino. Mabigyan ng bawat isa na tamang healthcare, pabilisan ang pagproseso at pagkuha ng passport at patagalin ng 10 taon ang visa nito. Bigyan ng tamang edukasyon ang batang Pilipino, ayusin ang mga paliparan at daungan ng mga barko sa inang bayan sa halos lahat ng magagandang lugar para maayos ang turismo. Tamang pakain, doblehin ang mga sahod ng mga sundalo at kapulisan, simpleng pagpapahaba ng driver's license sa 10 taon at marami pang iba. Higit sa lahat ay nilabanan ang COVID sa mabuting pamamaraan. Sa totoo lang, bukas, halos 4 na taon lang ang nagawa niyang trabaho sa pagkapangulo. Dahil sa 6 niyang taong panunungkulan bilang Pangulo, matapang niyang inatupag ang epidemyang COVID na nalagpasan natin noong patapos na ang kanyang termino. Ito, buhay tayo, kaso meron tayong bagong sakit. Ang nawawalang sigla ng Pilipino. Dahil sa walang nangyayari sa 4 na taong paninindihan ng kasalukuyang administrasyon, huwag na natin pag-usapan yun at kitang-kita naman natin ang mga nangyayari. Unti-unti nang nilalabas ng taong bayan ang tunay na nararamdaman nila na ipakita ang resulta noong huling eleksyon. Napakarami kong kwento at mauubos ang oras ko dito pag pinag-isa-isa ko ang kanyang nagawa, pero magbibigay ako ng iilan at sari-saring kwento sa bawat isa. Sa passports, alam nyo, nag-iisang buwan pa lang siya Pangulo, napadaan siya sa may foreign affairs. Nakita niya, ano yung mga taong yan? Bakit sila pumipila? Ang sabi sa kanya, Sir, pumipila yan para sa passport. Bakit sila kailangan pumila? Kailangan, dapat ibigay na lang ng gobyerno yung passport na yan. Tama. Ayun. Sabi niya, sa loob ng 2 linggo, gusto ko na wala nang pumipila para huli na kami ng passport. Natupad po yun. Sa airports at sa mga daungan natin, sabi niya, gusto ko ayusin natin lahat ng ating paliparan at lahat ng daungan ng barko. Kawawa ang Pilipinong tao. Wala tayong magagandang airports, wala tayong magagandang daungan, pero napakaganda ng ating mga tanawin. Pinagawa lahat sa loob ng 1 taon. Ang PGH, sa araw bumisita siya sa PGH, tinanong niya mga doktor, ano ang mga kailangan natin dito? Sabi sa kanya ng doktor, kailangan ho namin ng pera at walang nangyayari dito. Tinawagan niya isang tao, kaya mo magbigay ng 100 milyon para sa PGH?
Sabi ng tao, yes sir, bigyan mo na 100 milyon. Sabi niya, hindi 100 milyon ngayon, 100 milyon buwan-buwan. Yes! Tinigil nila. Nung Amazing! wala na tayo sa posisyon. Sana all. Isipin nyo, 100 milyon, may sakit ka, pwede ka nang pumunta sa ospital, may gamot ka na, mako-confine ka, libre lahat, nawala. Ang Boracay, sabi niya sa akin, Bingbong, kaya ba natin sarahan ng Boracay? Sabi ko, bakit? Marami parang sama na ng itsura ng Boracay. Sabi ko, bigyan mo ako ng 2 araw, pag-aaralan ko. Aba, nung hapong yon, sa cabinet meeting, hindi ko na napag-aralan at sabi na, sarahan ko yan 3 araw from today. Ngayon, nakita na natin ang ganda ng Boracay. Yes! Sweldo ng mga men in uniform. Yes. Maraming mga financemen ang nagsabing huwag niyo ibigyan, mahihirapan tayo. Sabi niya, hindi. Naibanggit ko na yan, naipangako ko yan, ibibigay ko yan. Binigay niya. Yes! Salamat Ang tayo. driver's license. Ayaw sa siminchi. Sabi ko sa kanya, Mayor, may naibigay kayo sa mga taong bayan ngayon. Ano yun? Sabi ko, itong driver's license, 10 taon na. Bakit? Nasabi ko ba yan? Oo, ang sinabi niyo, bibigay niyo gagawin 10 taon. Isa ako sa mga beneficiary ng driver's license. Sabi ko, Mayor, tingnan niyo yung driver's license ko hanggang 2032. Patingin. Tinignan niya, kunan mo akong picture. And then, sinungaling niya yung driver's license ko, sabi niya sa akin, buhay ka pa ba? 2032. Sabi ko, Mayor, huwag mo naman akong papatayin. Tanungin mo lang kung marunong pa ako magmaneho sa 2034. Iilan ito sa mga kwento na aking mapapaabot sa inyo. Marami pang iba. Hindi po yan yun mga kwento. Totoo po yun. Ang Pilipino at ang kapakanan ng bawat isa ang parating nasa ulo niya. Alam niyo, to be exact, 72 days na si PRRD sa kanyang piitan. Hanggang ngayon, ang prosecution sa ICC ay humihingi pa ng panahon sa pagsusumiti ng kanilang ebidensya. Hindi siya pinapayagan tumanggap ng mga bisita na hindi ang Council of Records Ayaw ma-live at ang immediate members ng kanyang family. Hindi biro ang pumunta ng Netherlands magbuhat sa ating bayan. Napakarami mula sa Pinas at sa iba-ibang parte ng mundo na gusto siyang mabisita, pero ayaw naman silang payagang bumisita. Subalit, ang prosekusyon na hanggang ngayon ay naghaharap pa ng ebidensyang isasampa sa kanya ay tuloy-tuloy ang pagdedelay ng kaso. Ngayong araw na ito, masaya tayong lahat. Dito at napakarami natin magkasama-sama. Ako, nakasama niyan dumating 72 days ago, may tuturing maswerte at masaya dahil damandam ako ang pagmamahal at suporta na binibigay ng mga tao dito sa akin ng mga Pilipino sa Netherlands at iba-ibang parte ng mundo. Paano naman kaya ang kalagayan ni PRRD na nag-iisa sa kanyang at walang kasama sa kanyang piitan dahil lamang tama na isinagawa ang kanyang tungkulin bilang isang pinuno ng bayan. Huwag tayong tumigil hanggang hindi natin siya maibalik Yes. sa ating bayan. Tuloy natin ang suporta, pagdadasal at pagpapakita ng pagmamahal sa kanya. Bring PRRD home. Let's bring PRRD home. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bring him home! 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 Maraming salamat po, Sir Bingbong, ang pambansang best friend ni PRRD. Ang susunod po na tatanghal
sa ating stage ay ang Burning Seeds and Friends.